Magandang umaga mga kapatid. Welcome sa ating programa na Come Follow Me Philippines. And ayun, regarding po sa atin, nagpapagaling pa rin po tayo. We are on recovery na. No? Bago tayo mag-umpisa, gusto ko pong pasalamatan lahat ng mga tagapakinig po natin, handang matuto at makinig sa salita ng Diyos. I was inspired to share this message and it will help us, kayo't ako, sa tinatahak nating buhay na tinatawag nating buhay or life. Sa buhay natin, minsan nagtataka tayo kung ano talaga yung purpose ng buhay. May pagkakataon sa buhay natin na yung bang hindi naman sa level kasi yung pagkakaintindi ko sa rami and sa kayamanan, depende yun sa tao eh. Ibig sabihin, nakakaramdam tayo minsan na we are enough. Enough naman tayo. Enough naman yung kinikita natin. Pero may kulang. Alam niyo po yun. Yung parang you feel na sufficient naman yung lahat ng bagay na parang meron tayong sasakyan pero hindi mo ibig sabihin na sports car talaga. No? We feel na we are blessed na ng Diyos. Parang wala tayong hinahangad sa buhay pa in that moment. Pero may kulang. No? And yung kulang na yun, para sa akin, ay mapupunan lang ng ating Panginoon. Mapupunan niya yung pagkukulang na nararamdaman natin sa loob natin. Basahin natin ang isang scripture verse para na maliwanagan pa tayo sa sinasabi kong kulang na yan. Sinabi sa Matthew chapter 22 verse 14, "For many are called, but few are chosen." Sa Matthew chapter 22 verse 1 to 14, ikinuwento ni Jesus ang isang hari na naghahanda ng malaking handaan para sa kasal ng kanyang anak. Nagpadala siya ng mga lingkod upang anyayahan ang mga naunang inimbitahan. Ngunit marami sa kanila ang tumanggi. Ang ilan ay naging abala sa kanilang sariling gawain, habang iba naman ay minaltrato at pinatay pa ang mga mensahero ng hari. Dahil sa kanilang pagtanggi, pinatawag ng hari ang iba't ibang tao mula sa mga lansangan upang punuin ang handaan. Ngunit nang makita ng hari ang isang lalaki na walang suot, nakasuotang pangkasal, siya ay pinaalis. Pagkatapos ng talinhagang ito, sinabi ni Jesus, "For many are called, but few are chosen." Maraming tinawag, pero kakaunti ang pinili. Ang mensaheng ito ay binibigay hindi lamang sa mga Hudyo noong panahon ni Kristo, kundi sa lahat ng mga tao sa lahat ng panahon. My dear brothers and sisters, kung makikita natin ang salitang many are called, kasi sa mundo natin ginagalawan, maraming gustong tawagin ng Diyos. Minsan doon may mga taong nawawalan ng hope dahil sa sitwasyon ng buhay. No? Parang, and then the next generation na dumarating, if hindi matuturuan ng gospel of Jesus Christ, they thought na yung kwentong yan is part ng history na lang. No? Parang they thought na walang Diyos ang mundo, na parang ano lang yun, parte lang yun ng libro. Kaya napakahalaga po na may bahagi natin ang katotohanan sa mga next generation. Now sa ating panahon naman, ang sinabi ng Diyos na many are called. Ang salitang called ay nangangahulugang iniimbitahan, tinawag, o binibigyan ng pagkakataon. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Kung makikita natin yung parable of yung isang lalaki na sabwag sa amin sa Ilonggo, tawag yung sabwag eh. Yung bang tinatapo niya, is that the right term sa Tagalog? Yung tinatapo niya yung mga seeds sa daan, yung ibang seeds na punta sa magandang lupa, yung isa sa mga bato-bato, yung isa sa mga maraming mga damo, di ba? Makikita natin, yung iba, sa una, naramdaman nila yung banal na espiritu, naramdaman nila yung kagandahan ng salita ng Diyos. But later on, dahil sa mga tukso at mga nangyayari sa mundo, nag-iba yung kanilang pananaw sa buhay. Nag-iba yung direksyon nila. No? Natakot sila or they feel na walang saysay yung salita ng Diyos.
Sinabi na many are called, maraming tinawag ng Diyos. Pero kakaunti lang yung nagbigay tuon sa kanyang tinig, no? Tinawag ng Diyos ang lahat ng kanyang anak sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kung magbabasa tayo ng banal na kasulatan, maramdaman natin yung kapangyarihan ng Diyos. If magbabasa tayo na may pananampalataya, talagang dinidibdib natin yung pagbabasa. May klase kasi ng pagbabasa, mga kapatid. Nagbabasa tayo, no? Na parang binabasa na natin, para lang ang tawag namin diyan is compliance. Para ma-comply lang natin na makapagbasa tayo ng banal na kasulatan that day. Hindi po ba? Marami sa atin nakaka-relate. Ako, may mga pagkakataon na binabasa ko lang. True compliance, basta makapagbasa lang ako. Pangalawa, read the lines. Iniisa-isa natin yung linya para maintindihan natin. Di po ba? Nag-iisip muna tayo. Dinadaan-dahan natin, pinabasa natin siya. Pero yung mas maganda, read between the line. Parang ini-expound natin yung bawat salita. Nagko-cross-reference tayo, which is, nagtitake time siya. Kung nagtatrabaho ka, kailangan mag-take time ka. Kasi yung buong chapter niya, pag himay-himayin mo, tulad dito, yung isang verse lang. Ito yung tinatawag natin na read between the line. Yung many are called but few are chosen. Hinihimay-himay natin. Ito yung tinatawag nating feast upon the word of Christ. The words of Christ, no? Tayo'y nagpipiesta. Paano ba tayo nagpipiesta sa salita ng Diyos? Lang kumakain talaga tayo sa piyesta. Mabubusog tayo. Ganun din sa pag-aaral ng salita ng Diyos. It's a feast, no? Na nagiging gusto natin busog tayo. Pamamagitan ng mga propeta, ng salita ng mga propeta, tayo natututo, nai-inspired tayo. Napapakinggan natin sila. Kung makikita natin, mga kapatid, pasensya na po kayo, hindi po tayo masyadong nagpapagaling pa, no? We are in recovery na. So, praise to God, no? Yung mga propeta, if we hear their voice, nai-inspired tayo sa kanila. And they're not perfect individual, pero natututo tayo sa kanila kasi sila ay tinawag ng Diyos, no? Makita natin bakit tumatawag ng Diyos ng mga hindi perfectong tao para maglingkod sa atin. Kasi tayo makaka-relate sa Kanya. Di ba? Kung nakaya nila na hindi sila perfecto, tayo din na hindi perfecto, makakaya din natin. Kaya napakatalino, no? Walang katumbas yung katalinuhan ng ating Diyos na tumatawag siya ng propeta para sa atin. Mga leader ng simbahan. Yung mga leader ng simbahan, makita natin, mga kapatid, sila yung gumagabay sa atin. Kasi yung mga propeta, hindi naman sa lahat ng oras nandito sila. Pero yung mga leader, mga local leaders natin, nakikita natin sila, nakakausap natin sila, nakapag-share tayo ng mga concerns natin sa kanila. No? Ang Espiritu Santo, ito yung constant na kasama natin parati. If tayo'y nagiging karapat-dapat, no, sa companionship ng banal ng Espiritu sa atin. Pag sinabi ng companionship, yung pagsasama, no, ng banal ng Espiritu at atin. No? Sabi nga ng Panginoon, yung ating katawan is templo ng Diyos. Enable na mananahan yung banal ng Espiritu sa atin, kailangan, no, nahanda yung ating katawan, handa yung ating soul sa pagtangkap, yung kaluluwa natin. Kasi pag yung iniisip natin masasama, yung mga mata natin ay masasama, hindi makapananahan yung banal ng Espiritu sa atin. So ano ba yung epekto ng banal ng Espiritu if mananahan siya sa atin? No? Makaramdam tayo ng kapayapaan na hindi natin ma-explain. Na gusto natin itong ibahagi sa iba. In spite sa mga challenges na dumarating sa atin, sakit, sickness, no, kahirapan, no, kakulangan, broken heart, broken spirit, but the Spirit will give us comfort. Siya nagbubuo sa atin. Kaya napakahalaga na ma-identify natin yung banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, hindi lang po siya pumapasok sa mga lugar na hindi kaaya-aya. Diba? So, kailangan natin na constant yung ating nararamdaman. Dapat, sabi nga ng Panginoon na dapat i-guard natin yung ating puso. Bantayan natin yung ating puso. Kasi napakahalaga yung desire. Napakahalaga yun. Kasi lahat ng bagay na ginagawa natin sa mundo, nagsisimula yun sa desire ng heart natin. No? Desire natin na gumawa ng mabuti at desire natin na gumawa ng masama.
mga pagkakataong magsisi at magbago. If we feel na nagsisisi tayo, dahil sa pagsisisi, alam niyo po yung pagsisisi, di ba? Yung pagsisisi, ito yung regalo ng Diyos na binigay sa atin na libre. Na kung magsisihan natin yung ating mga kasalanan, no, na inaako natin yung ating mga kasalanan, humihingi tayo ng kapatawaran sa mga taong nagawa natin ng kasalanan, no? At isinasauli natin yung mga bagay na nakuha natin, pagnanakaw o reputasyon, no? Sinasauli, humingi tayo ng tawad sa publiko, di ba? Meron ng public apology kung chinismis ng isang tao, yung isang tao sa social media, di ba? Yung totoong pagsisisi without wag ating iniisip yung pride or yung ating reputasyon. Ang mahalaga, makapagsisi tayo at makapagbago. Ito yung mini ark, no? Tinatawag tayo ng Diyos, lahat tayo, walang pinipili, anong rasa ka man, anong kulay, no? Sa pamamagitan ng mga ito, banal na kasulatan, propeta, leader ng simbahan, sa Espiritu Santo, at pagkakataong magsisi at magbago. Hindi nagtatangi ang Diyos. Inanyayahan niya ang lahat na lumapit kay Kristo, magsisi, maglingkod, tumanggap ng mga pagpapala ng Ebanghelyo. So maraming tao ang nakakarinig ng salita ng Diyos. Marami ang nakakabasa ng scriptures, nakakadalo sa simbahan, nakakarinig ng mga mensahe ng mga propeta, nakakatanggap ng inspirasyon. Ibig sabihin, maraming tinawag kasi makita natin napakarami. No, paano ko sasabihin na maganda ito? Pagdating kasi sa blessing, no, sa buhay, maraming gustong tumanggap, di ba? Naalala ko nga nung nagkaklase ako, no, they can attend yung mga yung mga ayuda, alam mo yun, kahit na pumila sila ng 3 oras at 4 na oras, a-attend sila. Kahit ako man, di ba? Baka 5,000 yung kukunin, hindi andun ako. Pero pag tunay yung ating intention, walang masama po dun, maganda yun. Makaka-attend din sila ng klase, di ba? Yung klase hindi po dito Yung klase po sa every Sunday kasi meron pa akong klase. Self-reliance class, no, sa simbahan. Every afternoon yun. Nakikita mo yung umaattend 4, 5. No, marami akong excuse. Pero makita natin yung commitment na tinatawag ng Diyos. Kasi maraming tinawag Pero pag dumating na yung mga challenges sa buhay, mga hindi komportableng pagkakataon, doon na makikita yung totoong disipulo ni Yesu Kristo. But few are chosen. Kaya tinawag yung ating channel na The Chosen Disciples. Kasi maraming tinawag, pero kakaunti lang yung nanatiling disipulo ni Yesu Kristo. Pinili niya at nanatili pa. Di ba? Hindi ibig sabihin nito na pinipili lamang ng Diyos ang ilang tao at tinatanggihan ang iba. Hindi po. No? But the few are chosen one. Kasi sila yung chosen, kasi sila yung nakinig. Sila yung nananatili. Sila yung naging tapat. No, sa halip ang mga chosen ay ang tumutugon sa tawag ng Diyos ng may katapatan at pagsunod. Puta, nakikita natin, no? Meron silang katapatan, meron pagsunod na hindi tumitingin kung ano yung makukuha nila. Kasi yung tao, normal lang yun na meron tayong kukunin. Doon tayo nagstay, no, sa ating paniniwala at pagpananampalataya sa Diyos. Kasi meron tayong kukunin, yung pagmamahal ng Diyos, yung blessing niya. Normal lang po yun, may kinukuha tayo, di po ba? So, wag mo tayong doon. Halimbawa, nagpakasal ka sa asawa kasi may kukunin ka, yung pagmamahal mo, yung pag-aaruga niya. May kukunin din sa sayo. Yung pagmamahal mo rin, pag-aaruga. Di ba? Minamahal natin Diyos, nagsisimba tayo kasi marami tayong kukunin. Yung salita ng Diyos na makapagpapabuti sa atin. Kasi normal na lahat ng magpapabuti sa atin, kinukuha natin. Di po ba? Pero kailangan na meron tayong give and take. Kaya nagsisimula yan sa desire ng puso natin. Ano ba yung desire ng puso ko? Dahil hindi lahat ay nananatiling tapat. Di ba? Noong una, gusto nilang makinig kasi maraming mga maganda. Pero when Jesus Christ talk about yung mga pagkakamali ng tao, natatamaan na sila. They felt na ayoko na, no? Doon na nagkakaroon ng problema. Pag dumating yung mga temptasyon, nakikita nila na mas mahal nila yung mundo kaysa sa Diyos. Kaya mas pinili nila na maging tapat sa mundo
kaysa sa magiging tapat sa Diyos. Di po ba? Maraming factor. Kaya napakalaga. Sabi nga ng Diyos, tumingin ka lang sa akin. No? Tumingin lang tayo sa Kanya. At tutulungan niya tayo sa mga kainaan natin. Peter, nang naglakad siya sa tubig, di ba, na nakita niya yung malalaking mga alon, biglang nawala yung faith niya, nanghina. At doon, ano mangyayari sa atin pag mawala yung faith natin? Matutumba tayo. Malulunod tayo. But if we pray to God na tulungan tayo, God help me. Nalulunod ako. God, tulungan mo ako. No? Andito ako sa kapighatian. Andito ako sa problema. Please help me. Kailangan ko yung tulong mo. Kailangan ko yung kapangyarihan mo sa buhay ko ngayon. Almakita natin yung kamay ng Diyos. Iaahon niya tayo sa dagat. No, andun na tayo sa baba. Iaahon tayo pataas. At hahagkan natin siya. At sabihin natin, God, please, wag mo akong bitiwan. Dapat ganun yung tipan natin. Wag mo akong bitiwan in spite sa mga challenges na dumarating sa atin. Kasi hindi ko kaya. Brothers and sisters, hindi natin kaya kung mag-isa lang tayo. Kaya kailangan na manalangin tayo. No, kahit andun tayo na dinadala na tayo ng temptasyon, we pray to our God. God, please, help me. Andito ako sa temptasyon, please help me. Natulungan mo ako. Na maramdaman ko na mawala yung desire ng mga makamundong bagay. Na manatili sa puso ko yung pagmamahal. Manatili sa puso ko yung pagiging tapat, pagiging faithful. Yung pagiging tapat sa katotohanan, pagiging tapat kung ano yung tama. At tutulungan tayo ng Diyos. Dito papasok yung susunod tayo sa Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon, sabi niya nga, na may buhatin mo yung sarili mong cross at pasanin mo. At sumunod ka sa akin. Hindi sinabi ng Diyos na umupo ka lang sa karwahe no buong buhay mo at magiging maganda yung buhay mo. Tinabi niya, pasanin mo yung cross kasi pag sumama tayo kay Jesus Christ, marami tayong mga challenges na tatahakin. Isa na doon yung mga norms ng mundo. Yung mga bagay na nakikita natin sa palibot natin na para sa kanila, normal lang, paggawa ng kasalanan, no? Yung mga makamundong bagay. Pero sa Panginoon, iba. Dahil dito, nalalaman natin kung ano ba yung kailangan kong gawin. No? Kagabi, habang nasa labas ako ng bahay, tinitingnan ko yung kasi nakabili kami nangutang ako. Kasi di ba yung pasukan na po. Bilang pasukan, yung mga anak, 4 kasi yung anak ko. Yung isa, nag-aaral sa junior high school. Second year high school na or grade 7. Yung mga anak ko naman, mga grade 1, 2, 3, ganun. Tapos, sabi ng wife ko, pag magmumotor sila, and then papunta pa siya sa tindahan, bibili ng pagkain, di po ba? Babalik-balikan. Nagmamahal na yung gasolina, nagmamahal na yung anong tawag doon po? Yung pamasahe. So sabi niya, nag-spend ako ng 300 per day. No? More than. Kasi 50, 100, ganun. 100. More than 100. Sabihin natin minimum of 100. So, sa 10 days, nakapaggastos siya ng 3,000. Sa loob ng isang buwan, nakagastos siya ng 9,000. More than. Imagine sa pamasahe lang po yun. Kaya nangutang po kami ng e-bike. No? And then meron pa kaming e-bike. And then meron akong binabayarang motor na single. Kasi ayun po yung service ko sa school. Alam niyo po yung feeling na kagabi habang tinitingnan ko, sabi ko, kailangan yung isang bagay na bibilhin natin, may purpose siya. Kasi hindi lang yung natutunan ko sa kaibigan ko, hindi lang yung meron tayong motor, meron tayong sasakyan, no? Hindi naman brand new, kahit na second hand. Meron tayong e-bike. Bibili pa tayo ng isang e-bike para sabihin natin kung mag-work kayo, meron din ako. Pero kung meron tayong ganun at nasa bahay lang tayo, it's time for us to decide, no, na kailangan natin i-give up yon para sa simpleng buhay. Sabi nga ng Panginoon, anong kaya mong i-give up para sa kaharian ng Diyos? Kasi dapat sinisimplify natin yung buhay. Di ba? Minsan,
Kahit yung cellphone natin, isisimple na lang, simplihan natin, gumagana pa. Minsan natitempt tayo. Tayong lahat. Nabibili ng cellphone pa. Kasi akala natin ito yung comfort natin. Hindi natin alam, ito yung trick ng mundo. No? Hopefully masundan nyo po. Ito yung hindi natin alam, akala natin blessing, but ito yung trap. Wag sinabi natin trap, yung parang pwede tayong matrap doon at hindi tayo makakalabas. Kasi bis nasabi natin, bibili ako ng cellphone kasi parang nakakaramdam ako ng saya. Imaginein mo yun pag hinayaan mo mangyari yun at hindi mo na-resolve, next few months, makakita ka ng bagong cellphone, bagong gamit, hindi lang cellphone, bibili ka. Pero hindi mo yung ginagamit. You just buy it. At alam natin yung technology. Alam natin yung mga gadgets. Pag hindi mo ginagamit yan, or may pagkakataon, kahit na gamitin naman sa hindi, sabi ng Diyos, lahat ay masisira. Na parang yung pera na yun, pwede pa natin gamitin sa ibang mga bagay. Yung sabi nga, modesty aside mga kapatid, may pagkakataon minsan na pagdating sa missionary work, nagsasabi tayo, magmi-missionary work ako, magagastos naman ako dyan ng pera. Pero, hindi natin alam na ginagastos natin sa personal natin, mas malaki pa kaysa sa mga ginagastos natin sa missionary work. Ay dito po papasok. Pag mayroon kang gamit, like example, e-bike, every Sunday, sama mo yung mga anak mo. Mag-missionary work kayo. 'Di ba? Yun yung parang devotion mo sa Panginoon na God, yung e-bike na to every Sunday. Nabigyan ako ng idea, sabihin ko sa wife ko, nabigyan kita ng ng e-bike para sa mga anak nyo. So every Sunday, mag-visit sila sa mga primary, na sa mga membro or mga non-member kasi parang sinasabi mo sa Panginoon, God, thank you for giving me this. So, once a week, gagamitin ko rin to sa gawaing missionary sa simbahan. Di po ba? Kung meron kang motor, pwede mong gamitin yun sa pagbisita sa mga kapatid mo. O pwede mong gamitin yun kung anong mga magandang gawin para sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Kung meron kang sasakyan, you can go to the temple and pray for those in needs sa temple. Di ba? So, lahat ng meron tayo, pwede natin gamitin as resources para sa gawain ng Diyos. Yan yung pinakamagandang bagay na pwede nating magawa. Di po ba? Na magagamit natin yung binibigay sa atin ng Diyos. Kasi lahat ng mga bagay na to, saan to nanggaling sa labas? Kahit na sa labas ng universe to, ng ating earth, nanggaling yung material, still na sa Diyos pa rin to. Kasi siya yung naglalang ng sangkatauhan, ng mundo at ng universe, di ba? At still, nag-i-expand yung universe. Ibig sabihin nun, na nag-work ang kapangyarihan ng Diyos. Nag-create pa rin siya. No? Walang hanggang creation. Walang hanggang paglago. No? Progression. So, alam niyo po yun, yung feeling na ginagamit natin, yung mga resources na meron tayo, salita ng Diyos. Kung bagong cellphone mo, wag mong i-flex yung cellphone mo na bago. Gamitin mo yun as mag-post ka doon ng mga bagandang good news, di ba? Wag naman na, I am so blessed, may bago akong cellphone. Wag naman ganun. No? Mag-share ka doon ng mga quotes. Baka this time, ma-inspired ka. Di ba? Sa bago mo pang cellphone. Di ba? Pasalamat tayo. Parang pinasabi natin na sinasabi natin po na yung mga blessing na tatanggap po sa Panginoon, minabalik ko sa Kanya. Nagpapakumbaba po tayo, di ba? Sa buhay natin. Alam niyo po, sabi ko sa sarili ko, pag nagkakaroon ako ng lagnat, sipon, sabi ko sa sarili ko, being a human being, nagkakasakit tayo. Maganda po na, di ba, hopeful pa rin tayo kahit na nakaramdam tayo na hindi tayo komportable sa ating mga sarili dahil sa naramdaman natin. Napakaganda po, na yung buhay na binibigay ng Diyos sa atin, pinapasalamatan natin sa Kanya. Sabi natin, God, thank you for giving me this life. Alam niyo po yun? Na makapaglingkod po ako sa inyo. Kasi doon din marirealize yung kahalagahan ng buhay, kahalagahan ng pamilya. Napakahalaga po ng oras sa atin, sa mga nakakilala po sa akin, sa mga nababahagi ko po sa inyo, yung pamilya ko, yung mga ginagawa ko po sa buhay. Hindi po tayo perfecto. Yun po yung sinasabi ko everyday sa buhay ko. What if
Huwag naman sana, talaga bigyan ako ng Diyos ng mahaba pang, I know He will give me long life to serve Him, no? Pero gusto kong sabihin, no, sa ating lahat na yung buhay natin, hindi siya ganun. Masabi ko bang we are in our journey dito sa buhay. No, hindi natin alam hanggang kailan. Pero alam natin na makapaglingkod tayo kasi hindi naman buong araw makapaglingkod tayo sa Diyos eh. No, nang sabi ko ba na na tawag doon, na talagang spend tayo ng ilang mga buong araw na talagang nagmi-missionary work tayo kasi binibigyan din tayo ng Diyos, no, ng pagkakataon na makapaglingkod sa pamilya natin. Makapaglingkod o maka-take time to have fun with our family, to enjoy with our family. Di po ba? Sa ating trabaho, paghahanap ng hanap buhay. Pero maganda po na iniisip pa rin natin yung Diyos. Kasi sabi ko nga, many are called, but few are chosen. Bakit sila pinili? Kasi mas pinili natin magstay. Hindi naman ako pinipilit ng Diyos na maglingkod sa Kanya doing this podcast, doing din sa paggawa ng lesson, na pagbabagi ng salita ng Diyos, pagbabagi ng aking insights na nanggaling din sa Kanya. Hindi ako pinipilit ng Diyos. Pero gusto kong gawin kasi gusto kong magpasalamat sa Kanya. Gusto natin magpasalamat. No? We can start sa kaya nating gawin. Alam ko po yun, my dear brothers and sisters. Kaya nyo po yun. Papasalamat ako sa mga individual na nagsabi, Brother Dave, maraming salamat dahil sa lesson na binibigay mo, nababahagi ko rin ito sa aking klase. No, na-share ko rin sa aking anong tawag doon, sa Sunday school, di po ba? So, yun siya, no? Magpapatuloy po tayo na nagtitiis hanggang wakas. Napakalaga po yung endure to the end. Kasi kung ang pagtitiis hanggang wakas, hindi lang yung nag-serve tayo sa Panginoon ng 2 taon tulad ng aking words of wisdom, no? Salita ng karunungan na binabahagi sa mga return missionaries. Hindi lang yung 2 taon na naglingkod tayo sa Diyos. After nun, pabalik tayo sa normal na buhay natin. Ang paglilingkod sa Diyos ay walang katapusan yun. Dapat pure tayo. Kung ang ibang tao, hindi sila totoo, maging totoo tayo. Kung sila naghahamak sa kapwa nila, maging totoo tayo. Huwag tayong maghamak. Kasi Diyos nakatingin siya sa atin. Buhay siya. Naramdaman niya tayo. No? Minsan yung inggit, insecurity, lalo na yung no? Last time pinag-usapan natin, yung galit, tapos dumarating sa dumot. Sa amin, tawag dumot. Nalimutan ko na sa Tagalog. Yung parang nakaramdam ko ng sobrang galit na talagang hindi siya mawala sa isip mo, yung taong yun. May tawag dun galit at parang puot. Puot, parang grabe yung puot mo sa tao. Yung iba nakakagawa ng hindi maganda. Kaya let ourselves na mangin free sa mga bagay na yun. No, karagdagang liwanag mula sa Doctrine and Covenants, section 121, verses 34 hanggang 36. Sinabi dito, many are called but few are chosen. Why they're not chosen? Because their hearts are set so many upon the things of this world. Di ba? Because their hearts, ang kanilang puso, ay nakatuon sa makamundong bagay. Mga bagay sa mundong ito. Yaman, popularidad, trabaho, kasikatan, sama na no? Kapangyarihan. Di ba? If you are in the leadership, si Nicodemus, di ba? Part siya ng Fariseo. And siya ay nakikinig sa salita ng Diyos. Nakipagkita siya sa kay Kristo sa gabi para hindi siya makilala. Pero, anong nangyari? Di ba? Dahil ayaw niyang iwan yung posisyon niya bilang Sanhedrin. Di ba? Sa Pharisees. Bilang Pariseo. Anong nangyari sa kanya? Kaya napakahalaga po na from time to time, marirealize natin. Tulad ng isang young man din. Na sinabi niya sa Panginoon, God, ginawa ko na lahat since bata pa ako. Yung mga commandments, sinunod ko na. Bawal mapatay, bawat mga lunya, bawal ang ganito, magsimba magsimba, walang ibang Diyos maliban sa akin. Diba? Bawal magnakaw, halos lahat, nagawa niya na daw. Sabi ng Panginoon sa kanya, except one. Mayaman siya kasi. Mataas yung tungkulan niya. Bata, imagine young man pa. Big sabihin, nasa 20s. No, sa panahon natin, if
I'm going to share it, no? Kung ihahambing ko, mga 20s ka pa lang, pero mga 25 ka pa lang, pero abogado ka na. Mayaman ka na, successful ka na. Imaginein natin yan, no? Sabi ng Panginoon sa kanya, mga kapatid, isa na lang hindi mo nagagawa. Iwan mong lahat ng mga bagay na yan at sumunod ka sa akin. Anong nangyari sa story yan? Sa scripture, sa Bible? Sa New Testament. Ano nangyari po? No? Tama. Tumalikod yung young man na yan at nalulungkot. Kasi hindi niya makayang iwan. Kaya sabi ni Jesucristo sa atin na pag yung isang camel, parang in-exaggerate niya yun, isang camel, no? Mas madaling makapasok sa butas ng karayon kaysa sa isang mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi naman ang kayamanan, basta makakasipin na, gusto ko na magpakahirap, Brother Day, para makapasok ako sa kaharian ng Diyos. Hindi naman sinasabi ng Panginoon yun. Kasi marami tayong mga propeta, mayaman sila. Abraham, Moses, diba? Isaac, Jacob. Marami tayong mga propetang mayaman. Lihay. Pero ginamit nila yung kayamanan nila sa paglilingkod sa Diyos. Iba kasi yung kayamanan eh. Kaya sinabi ni Jesucristo, para hindi tayo malito, na sinabi ni Jesus Christ, ang pagmamahal sa pera, pagmamahal sa kayamanan, yun yung problema. Because we cannot serve two masters at the same time. Mamahalin natin yung Diyos o yung yaman ng mundo. Gamitin natin yung pera as a tool to help other people. Kasi paano ka tutulong sa iba kung ikaw mismo kailangan mo ng tulong? Diba? How can you give kung wala ka? How can you give food if ikaw nangangailangan din ng pagkain? Enable you to help others, kailangan sa mataas ka para it's easy for you to pull others up. No? I-pull, hindi i-push. Pero, sinabi ng Diyos, dapat yung heart natin sa Kanya. Kasi baka paggamitin natin yung paglilingkod sa Diyos para sa benefits natin. Na mabless tayo ng Diyos para makalimutan natin siya. Diba? Ay yung kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, pansariling kagustuhan, hindi po maganda yon. Pero gagamitin natin yung kayamanan sa paggawa ng kabutihan sa ibang tao. Kasi habang lumalabas ka sa bahay mo, merong pagkain yung pamilya mo. Enough. Kasi sinabing kapang kayamanan siguro, pag may helicopter ka na 10, hindi naman maganda yun eh. Unless ginagamit mo yun sa rescue team. Diba? So lahat na meron ka, dapat may purpose yun na kabutihan. But if you're sufficient, sabi nga sa temple, as far sufficient lang tayo sa mga needs natin, makakain tayo ng 3 times a day. Mayroon tayong snacks. Mabibili natin yung mga pangangailangan ng pamilya natin. Damit. May bahay na komportable tayo. Meron tayong sasakyan para gamitin natin sa missionary work. Diba? May konti tayong mga loans pero enough. Maganda yung trabaho natin, hindi stressful. For me, that's kayamanan. Hindi mo kailangan ng mansyon para sabihin mong mayaman ka. Kasi simpleng bagay, pwede mong sabihin na mayaman ka. Di po ba? Pero yung paglilingkod, yung desire ng puso natin, yung katanyagan, pwede mong gamitin. Tanyag ka, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Makapangyarihan ka, isa kang pinuno nung sa simbahan. Pero yung kapangyarihan mo na yan, ginagamit mo sa paglilingkod. Ginagamit mo yan, pakipag-usap sa mga makapangyarihang tao para ma-pursue yung gawaing misyonaryo. Di ba? At pansariling kagustuhan. Ano yung pansariling kagustuhan na meron ka? Pansariling kagustuhan na maglingkod sa iba. Yun yung, para sa'yo, yun yung happiness mo. Nakuha natin mga kapatid, no? So, lahat ng ito, pwede siya maging maganda at pwede maging hindi maganda. At huwag nating hayaan na i-justify yung mga bagay. Halimbawa, isa lang yung bibigay ko para hindi tayo matagal ng sobra, no? Maglilingkod ako, no? Sabi mo, maglilingkod ako, magbabahagi ako ng salita ng Diyos. Tapos marami ka ng mga tao. Tapos sabi mo, mag-aalay sila ng mga 10% o gumawa ka na ng simbahan. Di ba? Yung mga nangyayari ngayon. So sa kanila, yung personal interest nila, it's not merely to serve. No, but kunin ang mga kabangyaman ng tao. Ano makikita natin? Anong nangyari sa kanila? Naging bulaang propeta sila. Kasi nga, hindi na yun tulong sa iba, but pansariling desire na to gain, no, richness of this world.
Walang taong hindi mahalaga sa Diyos. Lahat tayo mahalaga sa Kanya. Lahat ay may pagkakataong lumapit kay Kristo. If you feel ngayon na parang feel mo na hindi ka karapat-dapat sa Kanya, karapat-dapat ka. Kasi nilalang Kanya eh. Kinalang tayo ng Diyos. Nilikha tayo sa wangis niya. In His own image and likeness. Walang masyadong makasalanan para sa magsisisi at walang masyadong maliliit para maglingkod. Yung mga maliit na bagay yung ating ginagawa. Yung mga maliit po na bagay na ginagawa po natin, no? Para sa Diyos, malaki na po yun. Huwag nating isipin yung mga maliit na bagay na maliit lang po yun. Ang mahalaga po sa atin, yung desire ng puso natin. Handa ba tayong maglingkod sa Kanya? Hindi po sinasabi ng Diyos na matalino ka, no? Mayaman ka, malaki yung pangatawan mo, kanais-nais ka, gwapa, hindi. Kung sinabi ng Diyos, maglingkod ka. Nalala ko yung mission field namin, no? Parang ang called to serve, no? Called to serve na kanta. Kinakanta namin yun pag after ng mga conferences namin. Called to serve Him, never glory, chosen earth to witness for His name. Di ba? Grabe yung spirit. Tapos yung pag may umuwi, till we meet. Di ba? Huwag na pong baikan yung boses ko. Pero di ba po ba, kung sino sa mga return missionaries dito, di ba? Napakaganda kasi alam mo yung uwi, parang for all my years now, iba kong makakasama sa mission. Hindi ko pa sila nakikita in person. No? Siguro, isa sa akin, nakaramdam ako sa akin lang po yung parang, pag magkita kami, ano yung may tutulong ko sa kanila. Nahihiya po ako. Siguro, mali ko rin yun, Parang, sinasabi ko sa sarili ko, pag magkita kami ng mga kasamaan ko sa mission, ano yung may tutulong ko sa kanila? Parang ganun po ako kaya parang nahihiya ako makipag-usap sa kanila kasi ako mismo. Parang wala akong may tulong kasi gusto ko, pag mag-depart na kami, gusto kong something may bigay ako sa kanila. Yung ganun po, yung ganun yung pag-iisip ko, siguro hindi din maganda to. Hindi siya maganda, no? Ayun po, na kanya-kanya tayong mga pinagdaanan sa buhay. Pero, kahit anumang estado yung buhay natin, yung paglilingkod sa Panginoon, yung maganda. Ito yung dapat magkaroon tayo ng desire dito. Hindi sapat na marinig lamang ang Ebanghelyo. Kailangan itong isabuhay. Maraming tao nakakaalam ng katotohanan. Ngunit kakaunti ang patuloy na sumusunod dito kahit mahirap. No? Kahit mahirap, nagpapatuloy tayo sa buhay. Kasi alam natin, sabi nga ni Thomas sabi ng mga apostles, kung aalis kami sa iyo, Panginoon, saan kami pupunta? Because nasa sa iyo yung katotohanan Di ba? Kung mawawala yung pananampalataya natin sa Diyos, sino pa yung bibigyan natin ng pananampalataya? Ibang tao. Di ba? Kasi siya yung Diyos nang nagdalang ng mundo Kahit anong gawin natin, mananatili tayo sa Kanya. Kasi sa Kanya mayroong security. Di ba? Alam natin, natutulungan tayo niya. So mga kapatid, sa panahon ngayon, maraming tao ang nakakakita ng mga mensahe tungkol kay Kristo sa internet, social media, simbahan, at mga banal na kasulatan. Mas marami tayong access sa katotohanan kaysa sa anumang panahon sa kasaysayan. Ngunit ang tunay na tanong ay hindi kung naririnig natin ang tawag ng Diyos, kundi kung paano tayo tumutugon dito. Ang pagiging chosen ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging handang sumunod, magsisi, at magpatuloy kahit may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Ang Panginoon ay naghahanap ng mga disipulong may pusong handang maglingkod at sumunod sa Kanya. Kahit sa mga pagkakataon na sagana tayo at hindi tayo sagana bilang isang pamilya. Ang many are called but few are chosen sa Matthew chapter 22 verse 14 ay isang paalaala na ang Diyos ay nag-aanyaya sa lahat ng Kanyang mga anak na lumapit kay Jesucristo. Ang paanyayang ito ay bukas sa lahat, ngunit ang pagiging chosen ay nakasalalay sa ating tugon. Ang mga pinili ng Diyos ay yaong tumatanggap ng Kanyang paanyaya ng may pananampalataya, nagpapakumbaba, nagsisisi, at nananatiling tapat hanggang ating kahandaang sundin siya araw-araw. Ang tanong para sa lahat na bawat isa
sa atin ay hindi lamang tinawag ba ako ng Diyos, kundi paano ako tumutugon sa kanyang tawag. Napakaganda, no? Tinawag ba ako ng Diyos? O paano ako tumutugon sa kanyang tawag? So my dear brothers and sisters, ito yung paanyaya ng Panginoon sa atin. Tinatawag niya tayo, come, follow me. At yung mga nanatili, sila yung mga chosen. No? Hanggang ako ngayon, sa sarili ko, party pa ako sa conversion process. Kasi hindi ko pwedeng sabihin sa sarili ko na chosen na ako. Disipulo na ako ni Jesus Christ. Kasi hindi pa tapos yung laban. Magpapatuloy ito mang walang hanggan. Yung ating desire, kailangan meron tayong strong foundation na gagawin ko to. No? Gagawin ko to and tulungan ako ng Diyos na palakasin ako. My dear brothers and sisters, ako po ay nagpapasalamat sa mga panahong ito na ako po ay andito sa inyo. Binigyan ako ng Diyos ng kakayahan, ng lakas, no, ng magandang pakiramdam na para po na makapag-share. Ako po yung humihingi ng paumanhin. Kung minsan nauubo po ako, no, yung aking sipon. Naghihinto po ako sa pagsasalita. Minsan nauutal ako. Ako po ay humihingi ng sorry sa inyo, no? And ako po yung nagpapasalamat na for how many years po na magkasama tayo. Ito pong bago nating channel. This is the simula ng mga pagsimula ng pag-uumpisa. May mga ganun ako mga statement, English to Tagalog. Na para sa akin po, na buhay, it's a matter of choice. Pinipili natin. Nagkakaroon tayo ng hope. Nagkakaroon tayo ng idea. Kasi umaasa tayo na there's something good will happen. Di po ba? Yun yung pag-asa eh. Nung umaasa tayo sa bagay na something good will happen. Diba? Gumawa ako ngayon. Failed. Still, nagpapatuloy ako. Failed. No? Hindi nag-success. Hanggang magulat na lang tayo na ang Diyos na mismo yung gumagawa para sa atin. Kung nakapagawa tayo ng mga bagay na gusto natin, how much more makapagawa din tayo ng mga bagay para sa ating Diyos. Sabi ko nga, hindi tayo pinipilit. Tinatawag niya tayo. Come, sabi niya. Follow me, sabi ng Diyos. Pero magiging chosen tayo if susundin natin at makikinig tayo sa kanyang tinig. My dear brothers and sisters, maraming salamat po. I know these things to be true and I lead this in the name of Jesus Christ. Amen.